Paano po ako makakuha ng sustento para sa aking anak, sa aking asawa po? Paano makakuha ng sustento Mula sa asawa. mula sa asawa? Alam ba ho, hiwalay na ho kayo? Rowena. Mula po nung 3 months po, yung 3 months po pinagpupuntis yung anak ko po. Yung anak ko po, di na po nagpakita po yung asawa ko po. So, nasaan po yung asawa po ninyo, Rowena? Taga Port Magsaysay po, Nueva din po. Fort Magsaysay, Nueva Ecija. Kayo ba'y hiwalay na o meron lang sundalo siya at dahil nandun siya sa Fort Magsaysay? Hindi na po nagpakita po eh. Okay. Ngayon, ang pwede po ninyong gawin, kung alam po ninyo, una, kung kayo po ay nakatira sa parehong barangay, no, pwede ho ninyong mag-file ng support sa barangay. Pero kung kayo po ay magkahiwalang barangay, pwede na rin po kayong dumiretso sa korte, no, mag-file po kayo ng motion for support laban sa asawa po ninyo. Kailangan malaman lang po ninyo kung saan nakatira para yung service of summons ay matanggap, no, ng asawa po ninyo mula sa korte. At yung korte mismo ang magpapasya kung magkano ang halaga na karapat-dapat na tanggapin ng anak po ninyo o sa iyo mismo. Dahil alam po natin na pinagbabatayan po yan sa kakayahan ng asawa po ninyo. Rowena? Paliwanag, Rowena? Opo. Kung dagdag ko lang, Yes, no? go ahead. Rowena, kung wala kang abogado, pwede kang pumunta sa piskalya rin. Tapos yung piskalya, pwede mag-file ng violence against women and children. Dahil isa yun, pag hindi ka binibigyan ng suporta ng asawa mo o yung anak mo hindi binibigyan ng suporta, yaan na isang pang-aabuso ng babae. Ang tawag dyan under the law sa 9162, tama. Oh, yeah, 9162. Ang tawag 9262. Ang tawag diyan ay economic abuse. So kapag may economic abuse sa babae, pwede magsampa ang piskalya ng temporary protection order habang dinidinig yung kaso ng pang-aabuso sa iyo. So sa temporary protection order, pwedeng magbigay ng provisional support ang korte at bigyan ka for the meantime. So yun ang pinakamadali kasi yun parang hindi na kailangan ng mga jurisdictional requirements kagad. Basta makita lang na may babaeng inaabuso at yung lalaki talagang inaabuso yung babae, pwede na muna mag-issue yung korte ng temporary protection order for the meantime. Yun ang pinakamadali, Rowena. Attorney Reggie, Yes. applicable rin ba yung sinasabi mo pag hindi kasal yung both parties na to? Yes, applicable siya. Dahil sa RA 9262, no, ang nakalagay lang doon, basta yung babae at yung lalaki ay may dating relationship. And under sa Korte Suprema, no, sabi ng Korte Suprema, ang dating relationship ay yung may at least long-term na intention yung dalawang tao na magsama. So, pag merong ganun, dahil dito mukhang merong ganun, no, applicable din yung yung RA 9262, yung pang-aabuso laban sa mga babae. Okay. Okay na, Rowena?